Isang bilyonaryang matriarka natagpo ang patay sa sarili niyang greenhouse. Sa loob ng Maranyang Villa Gosheng Fiao, walang mapagkakatiwalaan ang asawa, manugang, kasambahay at lihim na karelasyon. Lahat sila ay may madilim na motibo para pumatay at nakawin ang buong yaman. Sa tindi ng kasakiman, magtuturuan at maglalaglagan ng mga sospek sa isang nakamamatay na patibong. Kakayanin pa ng tanyag na si Detective Lupin Angeles na talasan ang kanyang isip laban sa mga kasinungalingan o tuluyan siyang maliligaw sa mga nakakakilabot na sikreto ng pamilya. Sino ang tunay na utak ng krimen? Alamin natin. Halina't panoorin. Nakaupo ang buong pamilya Gosheng Fiao sa mahabang hapagkainan. Nakalatag ang mga mamahaling pinggan at baso. Rinig na rinig ang pagtunog ng mga kubyertos. Nasa kabisera si Senyora Eloida. Tinitingnan niya ng masama ang pagkain sa kanyang harapan. Ano ba tong niluto mo, Madel? Ang tabang ng sabaw. Pasensya na po, Senyora. Nasunod ko naman po ang sukat ng pampalasa na turo ninyo. Huwag mo akong sagutin. Wala ka nang ginawang tama sa pamamahay na to. Katulad ka rin ng anak mong kriminal. Yumuko si Madel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang pinggan ng senyora. Eloida, tama na yan. Kumakain tayo. Ikaw, Freddy, tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita rito. Asawa mo ako. Bigyan mo naman ako ng kahit kaunting respeto sa harap ng ibang tao. Ha? Respeto? Nawala na yan noong nalaman kong ninanakawan mo ko. Pera kung ipinapakain ko sa'yo. Pera ko rin ang isinusugal mo gabi-gabi kasama ng mga walang kwenta mong kaibigan. Wala na akong ibang ginawa, kundi ang sumunod sa lahat ng gusto mo. Dahil wala ka ng silbi. Kung hindi dahil sa akin, mamamatay ka sa gutom sa kalsada. Uminom ng tubig si Star para basagin ang katahimikan. Ngumiti siya ng pilit sa kanyang biyanan. Ma, baka pwedeng pakalmahin muna natin ang usapan. May charity event ako bukas. Kailangan ko maghanda. Huwag mo akong mamamama, Star. Inilapit ni Eloida ang kanyang mukha sa manugang. Gusto ko lang naman pong maging maayos ang gabi natin. Alam ko mga ginagawa mo sa labas. Akala mo ba, hindi nakakarating sa akin ang balita? Wala po akong ginagawang masama, Mama. Puro charity works lang po ang inaatupag ko. Charity? Baon ka sa utang. Dahil sa online gambling. Ginamit mo pang apelyido ng pamilya ko? Para makapangutang sa mga kaibigan mo? Hindi po totoo yan. Sinisiraan lang po ako ng mga naiinggit sa akin. Huwag mo akong gawing tanga. Itatakwil kita. Ipatatanggal ko kayong dalawa ni Freddy sa testamento ko bukas na bukas din. Eloida, hindi mo pwedeng gawin yan sa amin. Ako ang nagpapatakbo ng pamilyang ito. Kung gusto ko kayong itapon, kaya kong gawin yon. Mabilis na tumayo si Eloida mula sa kanyang kinauupuan. Mama, pag-usapan po natin ito ng maayos. Ayoko pong mapahiya sa mga kaibigan ko. Senyora, heto na po ang tiyaan ninyo. Inilapag ni Madilang tray sa maliit na mesa. Hindi sumagot si Eloida. Nakapikit ito at tila ba payapang natutulog. Senyora, lumalamig po ang tsaa. Wala pa ring reaksyon ang matanda. Napansin ni Madel na maputla ang balat ni Eloida. Walang pagtaas at pagbaba ng dibdib nito. Hinawakan ni Madel ang balikat ng senyora. Bumagsak ang braso ni Eloida sa gilid ng silya. Wala na itong buhay. Tulong! Tulungan niyo ko! Si Senyora Eloida! Sumigaw ng malakas si Madel habang tumatakbo pabalik sa mansyon. Samantala, dumating ang mga sasakyan ng mga pulis sa Villa Gosheng Fiao. Bumaba si Detective Lupin Angeles kasama ang kanyang partner na si PO1 Julius. Pumasok sila sa malaking greenhouse. Nandoon ang pamilya at ang kanilang family doctor. Grabe ang yaman ng pamilyang ito, Detective. Pati mga halaman, may sariling aircon. Talo pa ang apartment ko.
Huwag kang mag-focus sa halaman, Julius. Tumingin ka sa biktima. Hindi tayo narito para mamasyal. Nakatayo si Doktora Generoso malapit sa bangkay ng senyora. Kausap niya sina Freddy at Star na parehong nakatingin sa lupa. Magandang gabi. Ako si Detective Lupin Angeles. Ito ang partner kong si Julius. Ano ang eksaktong nangyari rito? Atake sa puso, Detective. Matanda na si Senyora Eloida at may history na siya ng high blood pressure. Bigla na lang bumigay ang puso niya. Sigurado po ba kayo sa diagnosis ninyo, Doktor? Oo. Walang bakas ang struggle sa paligid. Payapa ang mukha niya nang makita namin. Lumapit si Lupin sa bangkay. Tinitingnan niya ng maigi ang posisyon ng katawan. Sinipat niya ang liig at braso ng senyora. Kinuha niyang isang maliit na flashlight mula sa kanyang bulsa at itinapat ito sa bandang baba ng matanda. Kung atake sa puso ito, bakit may maliit na marka ng turok dito sa leeg niya? Itinuro ni Lupin ang isang pulang tuldok sa balat ng biktima. Oo nga, no? Parang tinurokan ng karayom. Baka nakagat lang ng insekto yon. Maraming lamok at insekto rito sa garden. Masyadong perpekto ang butas para maging kagat ng insekto. At wala itong pamamaga na tipikal sa kagat ng lamok. Teka, anong ibig sabihin nito, Detective? Pinatay ang asawa ko? Yan ang aalamin din natin ngayon. Julius, isecure mo ang buong mansyon. Walang pwedeng lumabas. Masusunod, Detective. Isasara ko ng main gate. Seryoso ba kayo? May charity event pa akong pupuntahan bukas ng umaga. Kansilhin niyo ang event. May naganap na krimen sa pamamahay ninyo. Sa ngayon, ang lahat ng nandito ay suspect sa pagpatay kay Senyora Eloida. Nasa malawak na sala ang buong pamilya. Nakabantay ang mga pulis sa bawat pinto. Nakaupo si Freddy sa isang mahabang sofa. Hawak niyang isang baso ng tubig. Nanginginig ang mga kamay at natatapo ng konting tubig sa kanyang pantalon. Lumapit si Detective Lupin at PO1 Julius. Sir Freddy, pwede ba tayong mag-usap sandali? Tungkol saan, Detective? Sinabi na ng doktor na inatake sa puso ang asawa ko. Kailangan lang po namin ng detalye para sa report. Nasaan po kayo pagkatapos ng hapunan ninyo? Umakyat ako sa kwarto ko. Natulog ako agad dahil sumama ang pakiramdam ko. Mahimbing ang tulog ninyo, sir? Eh bakit nanginginig ang mga kamay ninyo hanggang ngayon? Ninenervyos ako sa nangyari sa asawa ko. Masama ba yun? Hindi naman po. Pero napansin ko ang suot ninyong tsinelas. Itinuro ni Lupin ang mga paa ni Freddy. Aba, oo nga. May putik. Basa rin ang gilid ng panjama ninyo. Umuulan kanina. Ang uri ng putik na yan ay makikita lang sa greenhouse ng asawa ninyo. Bumilis ang paghinga ni Freddy. Ibinaba niyang baso sa maliit na mesa bago pa ito mabasag. Tinitigan siya ng maiki ni Lupin. Nagsisinungaling kayo, Sir Freddy. Nandun kayo sa garden kanina, bago pa matagpuan ni Madel ang bangkay. Hindi ako pumunta roon para patayin siya. Eh bakit ninyo ba itinago ang isang basag na bote ng alak sa basurahan sa likod ng bahay? Nakita ko yun kanina habang nag-iikot kayo. Uminom ako dahil hindi ko na kaya ang asawa ko. Gusto ko siyang kausapin ng masinsinan kanina. Anong pinag-usapan ninyo sa greenhouse? Bumalik sa isip ni Freddy ang nangyari. Ilang oras na ang nakalipas. Lihim siyang sumunod kay Eloida sa greenhouse. May hawak siyang bote ng alak. Nakaupo ang asawa niya at tinitigan siya ng may pandidiri. Eloida, kailangan natin mag-usap. Hindi mo ako pwedeng alisin sa testamento. Lasing ka na naman. Wala kang kwentang lalaki. Ibinigay ko ang buong buhay ko sa'yo. Tiniis ko ang lahat ng pang-alipusta mo. Tiniis mo. Dahil kailangan mong pera ko. Gusto mong ibigay ko sa iyong kumpanya para maipatalo mo lang sa sugal? Karapatan ko yun bilang asawa mo. Wala kang karapatan sa pamamahay na to. Basura ka na pinulot ko. Basura ka pa rin hanggang ngayon. Lumayas ka sa harapan ko. Baka ipatawag kong mga gwardya.
Napahilam si Freddy ng kanyang mukha gamit ang kanyang mga palad sa loob ng sala. Rinig na rinig niya ang kanyang paghikbi habang nakatingin ang mga pulis. Galit ako sa kanya. Binato ko ang hawak kong bote sa pader ng greenhouse. At pagkatapos, tinurukan niyo siya ng lason sa leeg? Hindi. Lumabas ako agad. Buhay pa siya nang iwan ko siya roon. Nakaupo lang siya at hinihintay ang tiyan niya. Mahirap paniwalaan yun, sir. Kayo ang asawa. Kayo ang unang mawawala ng mana kapag tinanggal kayo sa will. May sapat kayong dahilan para tapusin siya. Bakit ko siya papatayin kung alam kong may iba pang nakapasok sa garden noong gabing yon? Sinong ibang tao ang tinutukoy ninyo? Nagtago ako sa gilid ng mga halaman paglabas ko ng greenhouse. May narinig akong mga yabag. May kausap siyang iba. Sino po ang kausap niya? Hindi ko nakita ang mukha. Pero sigurado ako. Hindi ako ang pumatay kay Eloida. Hanapin niyo ang taong yon. Tiningnan ni Lupin ang kabuuan ng sala. Nakatingin sa kanila ang manugang na si Star mula sa itaas ng hagdan. Namumutla ang babae. Mabilis itong tumalikod at naglakad pabalik ng kanyang kwarto. Julius, bantayan mo si Sir Freddy. Huwag mo siyang hahayaang umalis sa upuang yan. Copy, Detective. Saan ka pupunta? May kakausapin lang akong isang tao na mukhang nagmamadaling tumakas. Nasa itaas ng hagdan si Star. Papunta sana siya sa kanyang kwarto nang harangin siya ni Detective Lupin. Nakasunod si SPO1 Julius na may dalang maliit na notebook. Saan kayo pupunta, Miss Star? Magpapahinga na ako. Sumakit ang ulo ko sa mga nangyayari. At saka, nandun ako sa charity event buong gabi. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ng biyanan ko. Sigurado po ba kayo riyan? Maraming bisita roon na makapagpapatunay. Kinausap ko na po ang assistant ninyo sa telepono kanina lang. Umamin na siya. Natigilan si Star. Napalunok siya ng bahagya at umatras. Pinasuot ninyo ang isang backup gown sa assistant ninyo. Pinatayo ninyo siya sa madilim na bahagi ng venue para magpanggap na kayo. Tapos dumaan kayo sa secret exit, palabas ng hotel. Kasinungalingan yan. Bakit ko naman gagawin yun? Dahil kailangan ninyong bumalik agad dito sa mansyon. Kailangan ninyong pigilan si Senyora Eloida. Pigilan saan? Sa pagtanggal sa inyo sa testamento. Nalaman namin na baon kayo sa utang dahil sa online gambling. Ginamit ninyo ang pangalan ng Goseng Fiao para makapangutang sa mga kaibigan ng biyanan nyo. Bumalik sa isip ni Star ang naging pagtatalo nila ng kanyang biyanan noong hapon. Bago ang hapunan, nakatayo si Senyora Eloida sa harap niya at may hawak na makapal na folder. Akala mo ba? Hindi ko malalaman yung mga kalokohan mo? Ginawa mo pang kolateral ang isa sa mga rest house natin? Mama, babayaran ko rin po yun. Bigyan niyo lang ako ng oras para makabawi sa sugal. Wala na akong ibibigay sa'yo. Pareho kayo ni Freddy. Mga linta. Bukas na bukas, ipatatanggal ko kayo sa abogado ko. Ipapasira ko rin ang pangalan mo sa mga kaibigan mo. Parang awan niyo na po. Masisira ang buhay ko kapag ginawa niyo yun, Ma. Sirang-sira ng buhay mo, Star. Lumayas ka sa harapan ko. Bumalik ang atensyon ni Star kay Lupin. Pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Nakakuyom ang kanyang mga palad. Oo, bumalik ako. Nagmakaawa ako sa kanya bago maghapunan. Pero hindi siya nakinig. Pero hindi ko siya pinatay. Saan kayo nagpunta pagkatapos ng hapunan? Pumalik ako sa garden para kausapin sana siya muli. Pero hindi na ako umabot sa greenhouse. Bakit po? Dahil may nakita akong ibang tao roon. Biglang umakyat si Freddy sa hagdan. Narinig niya ang huling sinabi ng kanyang manugang. Namumulang mukha ni Freddy sa galit. Mabilis niyang nilapitan si Star. Huwag kang magsinungaling, Star. Ikaw ang may kailangan ng pera. Ikaw ang pumatay sa asawa ko. Huwag mo akong ituro, Papa! Malakas na sigaw ni Star, sabay turo sa mukha ng kanyang biyanan. Nakita kita sa labas ng greenhouse kanina.
Lasing ka at galit na galit. May hawak ang bote ng alak. Wala akong ginawa sa asawa ko. Nagalit lang ako sa kanya. Ikaw ang asawa, pero wala kang kwenta sa kanya. Gusto mo siyang mamatay para makuha mo ng buong kumpanya. Mas masahol ka. Alam ko ang relasyon mo kay Dr. Generoso. Kumuha ka ng lason sa kanya. Ano? Wala akong alam na lason. Ikaw ang may galit sa inyong dalawa. Rinig na rinig ko ang away ninyo hanggang sa kwarto ko. Matagal mo na siyang gustong patayin. Pumagit na si Detective Lupin sa dalawa. Itinaas niya ang kanyang mga kamay para patigilin ang pagtatalo. Tama na yan. Pareho kayong may motibo para patayin ang biktima. At pareho kayong nandoon sa labas ng greenhouse nung oras na mamatay si Senyora Eloida. Pareho din kayo nagsinungaling sa akin sa simula pa lang. Detective, maniwala kayo sa akin. Hindi ako ang gumawa noon. Sinisiraan niya lang ako para iligtas ang sarili niya. Ilalabas natin ang katotohanan mamaya. Julius, ihiwalay mo sila ng kwarto. Hindi sila pwedeng mag-usap hanggang hindi ko sinasabi. Masusunod, Detective. Sir Freddy, Ma'am Star, sumunod kayo sa akin. Bumaba sina Fred at Star, kasunod si Julius. Naiwan si Lupin sa itaas ng hagdan. Pinagmamasdan niya ang malaking mansyon. Dalawa sa pinakamahalagang tao sa buhay ng senyora ang gustong makita siyang patay. Pero hindi pa kumbinsido ang investigador. Naglakad siya pababa para hanapin ang susunod na taong may hawak ng kasagutan. Kailangan niyang makausap ang kasambahay na si Madel. Sa loob ng malawak na kusina ng mansyon, nakaupo si Madel sa isang maliit na bangko. Umiiyak siya habang nakatingin sa kanyang mga nanginginig na kamay. Pumasok sina Detective Lupin at PO1 Julius. May hawak na mainit na kape si Julius. Madel, uminom ka muna ng kape para mahimasmasan ka. Maingat na iniabot ng pulis ang baso sa kasambahay. Salamat po, sir. Kinuha ni Madel ang baso, ngunit dahil sa panginginig ay natapon ng konting kape sa kanyang braso. Aray! Hala, pasensya na. Napaso ba kita? Mabilis na pinunasan ni Julius ang braso ni Madel at naitaas ang mangkas ng uniforme nito. Teka lang, Madel. Ano yung mga pasa sa braso mo? Wala po ito, detective. Tumama lang ako sa pinto ng cabinet kahapon habang naglilinis. Huwag kang magsinungaling. Masyadong malalaki ang mga pasa na yan. Ang mga ganyang marka, gawa ng malakas sa pagkurot at paghampas. Si Senyora Eloida ba ang may gawa niyan? Sanay na po ako sa kanya. Matagal niya na po akong pinagmamalupitan. Kapag hindi niya nagugustuhan ng timpla ng pagkain o sa paglilinis ko, nananakit siya. Kung ganun kalupit ang amo mo, bakit ka pa nagtitiis na manilbihan sa kanila sa loob ng maraming taon? Kailangan ko po ng trabaho. Wala akong ibang mapapasukan at hindi ako nakapag-aral. O baka naman nagtitiis ka para makahanap ng tamang pagkakataon para gumanti. Kasi kung ako ang ginaganyan araw-araw, baka matagal ko nang nilason ang tiyan niya. Hindi ko po magagawa yon. Totoong dinalhan ko siya ng chamomile tea kanina. Pero wala akong inilagay na masama doon. Asukal lamang po at tubig ang inihanda ko. Kinuha na ng forensics ang baso ng tsaa mula sa greenhouse. Susuriin yun sa laboratorio. Kung may nilagay kang lason, malalaman at malalaman namin ang totoo. Kahit suriin niyo pa po ng ilang beses, wala kayong makikita. Hindi ako mamamatay tao. May takot ako sa Diyos. Pero may sapat kang dahilan para patayin siya. At hindi lang ito tungkol sa mga pasamo sa braso o sa mga panlalait niya sa'yo, Madel. Ano pong ibig niyong sabihin? Habang kinakausap ni Julius sina Freddy at Stark kanina, pinatingnan ko sa presinto ang background ng lahat ng tao sa mansyong ito. Kasama ka ron. Tumingin ng diretso si Lupin at sa mga mata ng umiiyak na kasambahay, halata ang matinding kaba sa dibdib ni Madela. Nalaman ko na ang nag-iisa mong anak na lalaki ay nakakulong ngayon sa city jail. Ang kaso niya ay pagnanakaw ng malaking halaga ng pera mula sa kumpanya ng mga Gosheng Fiao. Pera na nawala nung nakaraang buwan.
Wala pong kasalanan ng anak ko. Napagbintangan lang siya. Napagbintangan? Sabi sa police report na nabasa namin, nakuha mismo sa kwarto niya ang nakaw na pera. May mga ebidensya ang mga pulis. Plenano yun ni Senyora. Kinuha niyang pain sa anak ko para pagtakpan ang tunay na nagnakaw ng pera sa kumpanya. Sino ang tinutukoy mo na tunay na nagnakaw? Si Ma'am Star. Narinig ko sila nag-uusap ng Senyora isang gabi. Baon sa utang si Ma'am Star dahil sa online gambling. Kaya kumuha siya ng pondo sa kumpanya nang walang paalam. Para hindi masirang pangalan ng pamilya at hindi malaman ng asawa niya. Ipinasa ni Senyora Lloyd ang kasalanan sa anak ko. Grabe naman yun. Ipinakulong niya ang inosente mong anak para iligtas ang manugang na isinusumpa niya rin ngayon. Mas mahalaga kay Senyora ang apelyido nila kaysa sa buhay naming mahihirap. Siya mismong naglagay ng pera sa kwarto namin para may mahanap ang mga pulis. Nagmakaawa ako sa kanya. Lumuhod ako sa harapan niya habang kinakaladkad ng mga pulis ang anak ko palabas ng mansyon. Pero tinawanan niya lang ako. Kaya ba nanatili ka rito sa mansyon? Para maghigante at bigyan ng hustisya ang anak mo sa sarili mong paraan. Gusto kong maghigante. Oo. Araw-araw kong ipinagdarasal na sana'y kunin na siya ng Diyos para matapos na ang kasamaan niya. Iniisip ko na saktan siya. Pero hindi ko siya pinatay. Hindi ko kayang pumatay ng tao at iwanan ang anak ko nang walang ina na tutulong sa kanya sa kulungan. Paano namin malalaman na nagsasabi ka ng totoo ngayon? Ikaw ang huling nakakita kay Senyora Eloida ng buhay. Hindi po ako ang huling nakakita sa kanya. Bago pa ako makapasok ng greenhouse para ibigay ang tsaa, may nauna na po sa akin. Nagkatinginan sina Lupin at Julius. Bahagyang inilapit ni Lupin ang kanyang upuan kay Madela para makinig ng mabuti. Sinong nauna? Si Sir Freddy? Si Ma'am Star? Sabi na nga ba? Isa sa dalawang yun ang gumawa. Wala sa kanilang dalawa, sir. Madel, kailangan mong sabihin sa amin ang lahat ng nakita mo sa garden. Kung gusto mong patunayan na inosente ka sa pagpatay na ito, magsalita ka. Nang mag-utos si Senyor Lloyd na nadalhan ko siya ng tsaa, pagkatapos nilang mag-away sa hapagkainan, nagtimpla agad ako sa kusina. Paglabas ko papunta ng garden, madilim na at umuulan. Naglakad ako ng dahan-dahan dahil madulas ang daan at baka matapon ang dala ko. Diretso ka ba sa greenhouse? Opo. Pero bago pa ako makalapit sa pintuan ng greenhouse, may narinig ako nagtatalo sa loob. Boses ni Senyora at ng isang lalaki. Baka si Sir Freddy yun. Nag-away nga daw sila kanina tungkol sa mana at sa pagiging lasenggo niya. Kilala ko ang boses ni Sir Freddy. Araw-araw ko siyang naririnig. Ibang lalaking kausap ni Senyora noong mga oras na yon. Mas bata ang boses niya at galit na galit siyang sumisigaw. Anong narinig mo mula sa usapan nila? Sabi ng lalaki, "Niloko mo ko, Eloida. Akala ko ba ako ang magmamana ng lahat? Ginawa kong lahat ng ipinapagawa mo sa akin." Tapos sumagot sa Senyora ng pasigaw, "Isa ka lang laruan, Ronnie. Huwag kang mag-ilusyon na ibibigay ko sa iyo ang yaman ko." Ronnie? Sino si Ronnie? Si Ronnie po ang lihim na karelasyon ni Senyora. Madalas siyang pumupunta rito sa mansyon kapag umaga at kapag nasa labas si Sir Freddy, pinapapasok siya ni Senyora gamit ang likod na pinto ng garden para hindi makita ng mga gwardiya sa main gate. Anong sumunod na nangyari pagkatapos nilang magsigawan sa loob ng greenhouse? Nagtago ako sa likod ng malaking puno ng mangga. Natakot ako. Natakot po kasi akong makita nila akong nakikinig. Nakita ko si Ronnie na lumabas ng greenhouse. Mabilis siyang naglakad papunta sa mataas na pader sa likod bahay. Tumakas siya habang umuulan? Opo. Tumalon siya sa bakod papalayo sa subdivision. Pero may napansin ako bago siya umakyat. Anong napansin mo sa kanya? May bit-bit siyang isang makapal na pulang folder. Mahigpit ang hawak niya doon habang tumatakbo. Pilit niyang itinatago sa ilalim ng kanyang jacket
para hindi mabasa ng ulan. Pulang folder? Nagbanggit si Freddy kanina tungkol sa huling testamento ng kanyang asawa na papalitan na dapat kinabukasan. Posible kayang yun ang kinuha ni Ronnie mula sa library ng senyora bago sila mag-away? At kung nalaman ng kabit na hindi siya kasama sa testamento at gagamitin lang siya, may napakalaki siyang motibo para patayin ng senyora. Pera ang habol niya. Madel, pagkatapos sumalo ni Ronnie sa bakod, anong ginawa mo? Naghintay pa ako ng ilang minuto para makasiguradong wala na siya sa paligid. Saka ako dahan-dahang pumasok sa greenhouse para ibigay ang tsaa. Pagpasok ko, nakaupo ang senyora sa silya at hindi na gumagalaw. Ang akala ko'y natutulog lang siya. Dahil sa pagod, matapos magalit. Hanggang sa makita ko maputla na siya at wala ng buhay. Kaya po ako sumigaw ng malakas para humingi ng tulong. Salamat sa impormasyon, Madel. Pero mananatili ka pa ring suspect hanggang hindi natatapos ang investigasyon na ito. Julius, ipatawag mo ang lahat ng gwardiya sa labas ng mansyon. Bakit, Detective? Anong plano natin? Alamin mo, kung may nakita silang lalaki nagmamadaling umalis malapit sa back gate ng subdivision, ibigay mo ang pangalang Ronnie. Kailangan nating mahanap ang taong ito ngayon din bago niya maitago ang pulang folder. Masusunod, Detective. Pero paano kung nakalayo na siya at nakasakay na ng sasakyan? Hindi pa yun nakakalayo. Kung tumalon siya sa bakod sa gitna ng malakas na ulan, ibig sabihin wala siyang dalang sasakyan. Nagtatago lang yun sa paligid ng subdivision. Bantayan ninyong mabuti ang mga tao rito sa loob ng mansyon. Walang pwedeng lumabas o pumasok. Ako mismo ang lalabas para hanapin ang Ronnie na yan. Malakas pa rin ang buhos ng ulan sa labas ng mataas na pader ng Villa Gusengfiao. Naglalakad si Detective Lupin sa madilim na iskinita, bit-bit ang kanyang flashlight. Hinahanap niyang lalaking tinukoy ni Madel na mabilis na tumakas mula sa mansyon. Habang iniilawan niya ang likod ng isang malaking basurahan sa kilid ng kalsada, nakita niyang isang figura na nakabaluktot at basang-basa. May yakap itong isang makapal na pulang folder. Huwag kang gagalaw. Pulis ito. Wala akong ginagawang masama. Nagpapasilong lang ako mula sa ulan. Ronnie, tama ba? Tumayo ka riyan at sumama ka sa akin. Wala nang silbi ang pagtatago mo. Pinilit na pumiglas ni Ronnie, ngunit mahigpit ang hawak ni Lupin sa braso nito. Kinuha ng detective ang pulang folder at pinusasa ng lalaki pabalik sa loob ng mansyon. Pagdating sa malawak na sala, basang-basa at nanginginig si Ronnie. Sinalubong sila ni PO1 Julius na may dalang tuwalya. Aba, ito na bang sinasabi ni Madel na kabit ang senyora? Ang bata pa. Pwedeng anak ni Sir Freddy. Huwag mo akong tawagin kabit. May pangalan ako. Maupo ka, Ronnie. Julius, tawagin mo sina Freddy at Star. Gusto ko nandito silang lahat habang binubuksan natin ang folder na to. Hindi pwede. Akin to. Mga personal na dokumento ko to. Ibalik nyo sa akin yan. Suspect ka sa isang murder case. Lahat ng hawak mo galing sa crime scene at ebidensya. Bumaba mula sa hagdan sina Freddy at Star. Halata ang inis sa mukha ni Star habang nakakrus ang mga braso. Si Freddy naman nagulat nang makita ang lalaking nakaupo sa sofa. Ano naman kailangan nyo? Gusto ko na magpahinga. Bakit may basang lalaki rito sa sala namin? Sino ang lalaki ito? Bakit mo siya pinapasok sa loob ng bahay ko, Detective? Huwag kang magkunwaring hindi mo ako kilala, Freddy. Ilang beses na tayo nagkasalubong sa garden kapag madaling araw. Ikaw ang sinasabi nilang lalaki ni Eloida. Ang kapal na mukha mong pumasok at umupo rito. Magsiupo kayong dalawa. Binasa ko ang ilang bahagi ng pulang folder na bitbit ni Ronnie palabas ng greenhouse. At ngayon, naiintindihan ko kung bakit napakaraming gustong pumatay kay Senyora Eloida. Ano bang laman yan? Mga testamento ba yan? Hindi lang testamento. Mga sikreto ninyong lahat. Mga alas na ginagamit ang biyenan mo para kontrolin ang buong pamilya.
Binuklat ni Lupin ang unang pahina ng folder at inilapag ang ilang dokumento sa ibabaw ng mesa. Mrs. Starr, may mga bank statements dito na nakapangalan sa iyo. Mga resibo mula sa iba't ibang online casino. Milyon-milyon ang inutang mo. At hindi lang yan. May mga litrato ka rito. May mga litrato ka rito na kasama si Dr. Generoso. Palihim kayo nagkikita sa isang hotel. Saan nakuha ni Mama yan? Walang katotohanan yan. Peke ang mga litratong yan. May pictures nga, ma'am. Ang linaw ng mukha ninyong dalawa. Kaya pala ang bilis mag-diagnose ng doktor kanina na atake sa puso. May relasyon pala kayo. Gusto niyang pagtakban ng krimen. Walang hiya ka, Star. Niloloko mo ang pamilya natin. Ginagamit mo ang apelyido ko para sa kalokohan mo. Huwag kang magmalinis pa. Tingnan mo muna ang sarili mo bago ka magsalita. Tama na, Star. Dahil may sariling file din dito si Sir Freddy. Mga peking kontrata sa kumpanya. Lihim kang kumukuha ng pondo at inililipat mo sa dummy accounts para may pangsugal ka sa sabong at bilyar. Pera ko rin yon. Asawa ako, kaya may karapatan ako sa pera ng kumpanya. Pero ginawa mong kriminal ang sarili mo. Ang pinakamasaklap, ipinasa ni Eloyd ang kasalanan mo sa anak ni Madel. May kopya ng police report dito kung saan inutusan ng asawa mo ang mga pulis na taniman ng ebidensya ang kwarto ng katulong. Grabe ang pamilyang ito. Ginawa niyang pahay ng inosenteng bata para hindi masira ang pangalan ng asawa niya at ng kumpanya. Ibinaling ni Lupin ang kanyang atensyon sa basang-basang lalaki na tahimik na nakikinig sa kanila. Ngayon, bumalik tayo, Ronnie. Bakit nasa iyo ang folder na ito? Ikaw ang kumuha nito sa greenhouse bago mamatay ang senyora, hindi ba? Oo. Ninakaw ko yan sa kanya habang nag-aaway kami kanina. Dahil nalaman mong itatapon ka rin niya. Na wala kang makukuha ang pera at ibabalik ka sa pagiging mahirap. Pera? Hindi ko kailangan ng pera na matandang yun. Sinungaling! Isa kang gigolo na dumikit sa itsura ng asawa ko para lang makakuha ng mana at luho. Hindi mo ba talaga ko namumukhaan, Freddy? Titigan mo ng maigi ang mukha ko. Ako si Ronnie Ignacio, anak ni Tomas Ignacio. Natigilan si Freddy. Nanlaki ang kanyang mga mata at napahawak sa gilid ng sofa. Tomas, ang dati kong business partner. Oo, ang partner na niloko ninyong mag-asawa. Kinuha ninyo ang lahat ng shares niya sa kumpanya. Sinira ninyo ang pangalan niya hanggang sa magpakamatay ang tatay ko sa sobrang utang at kahihiyan. Diyos ko, kaya ka ba pumasok sa buhay ni Mama para maghiganti? Pumasok ako bilang hardinero nung una. Hanggang sa napansin niya ako. Ginamit ko ang kahinaan niya sa mga batang lalaki. Tiniis ko ang pandidiri para lang makapasok sa loob ng bahay na ito at hanapin ang vault niya. Gusto kong makuha ang mga ebidensyang nagpapatunay sa mga kasama niya para maipakulong ko siya at kayong lahat. Kaya nung nakuha mong folder na to, pinatay mo siya kasi hawak mo ang kailangan mo para makaganti. Hindi ako pumatay sa kanya. Bakit ko siya papatayin? Gusto ko siyang humarap sa korte. Gusto kong makita ng buong mundo kung gaano kautas at kasama ang pamilya Gosheng Fiao. Kung hindi ikaw ang pumatay, bakit ka nagmamadaling tumakas at tumalon sa bakod sa gitna ng ulan? Tumakbo ka na parang may tinataguan dahil nakita niya akong binubuksan ng safe niya sa loob ng greenhouse. Nagalit siya. Sinampal niya ako ng malakas. Nag-agawan kami sa folder na to. Nang makuha ko, tumakbo na ako palabas. Sinigawan pa niya ako na ipapapatay niya ako sa mga gwardya. Kaya pinili kong duman sa mataas sa pader sa likod para hindi ako maharang. Buhay pa siya nang iwan mo sa greenhouse. Buhay na buhay. At sumisigaw sa galit. Wala akong dalang lason at karayom. At bago pa ako tuluyang makaakyat sa pader, may nakita akong pumasok na ibang tao sa greenhouse. Sino? Sino ang pumasok pagkatapos mo? Hindi ko namukhaan dahil madilim at malakas ang ulan. Pero nakasuot siya ng mahabang kapote at may bitbit na itim na bag. Hindi siya si Madel dahil mas malaki ang bulto ng katawan niya.
Isang taong nakakapote at maitim na bag. Detective, nung dumating tayo rito, sino bang galing sa labas at may dalang bag bukod kay Sir Freddy? Si Dr. Generoso. Dumating siya ng nakakapote. Dahil galing siya sa kotse niya nung tinawagan ko siya para sabihing may nangyari kay Mama. Ang kabit mo. Siya ang huling pumasok bago makita ni Badel ang bangkay. Kasabwat mo siya sa pagpatay. Wala akong iniutos sa kanya. Tinawagan ko lang siya bilang doktor ng pamilya natin. Tama na ang sisihan. Julius, bantayin mo silang tatlo rito. Walang aalis sa sala. Hahanapin ko si Dr. Generoso. Isinara ni Detective Lupin ang malaking pintuan ng mansyon. Rinig pa rin ang malakas na paghampas ng ulan sa mga bintana. Sa loob ng malawak na sala, sapilitang pinaupo ang apat na suspect, sina Freddy, Star, Madel at Ronnie. Nakabantay sa kanila si PO1 Julius na mahigpit ang hawak sa kanyang armas. Ang tensyon sa pagitan nilang lahat ay sapat na para makasakal. Walang gustong magsalita, ngunit ramdam ang matinding pagdududa sa bawat sulyap. Walang makakalabas sa mansyong ito. Lockdown nyo hanggat hindi umaamin ang pumatay kay Senyora Eloida. Mananatili kayong lahat sa salang ito. Hindi pwede. May schedule ako bukas. Kailangan ko makausap ang abogado ko. Walang abogadong makakapasok dito ngayong gabi. Julius, bantayin mo sila. Hahanapin ko si Dr. Generoso sa buong bahay. Copy, Detective. Walang kikilos ng masama rito, kundi malalagot kayo sa akin. Naglakad paalis si Lupin patungo sa ikalawang palapag ng bahay. Naiwan ang apat na suspect kasamang pulis. Hindi na makatiis si Freddy at binaling ang kanyang galit sa lalaking nakaupo sa kabilang dulo ng sofa. Dapat sa'yo ay umalis na, Ronnie. Wala kang karapatan sa pamamahay ko. Pamamahay mo? Wala kang pag-aari rito, Freddy. Lahat ng ito, galing sa pagnanakaw niyo sa tatay ko. Tanga ang tatay mo. Nagtiwala siya sa negosyo ng walang laban, kaya siya bumagsak at namatay ng baon sa utang. Mabilis na tumayo si Ronnie at mahigpit na kwinelyuhan si Freddy. Awad! Mabu kayong dalawa! Kung ayaw ninyong pusasan ko kayo sa upuan. Pilit na inilayo ng pulis si Ronnie. Inayos ni Freddy ang kanyang gusot na damit. Wala kang bayag, Freddy. Hinayaan mong gawin kang aso ni Eloida sa loob ng 30 taon para lang makahingi ka ng pera. Mas mabuti ng aso kaysa sa lalaking ibebentang sarili sa matanda para sa luho. Tumigil na kayong dalawa. Nakakasira kayo ng ulo. Ikaw ang nakakasira ng ulo, Ma'am Star. Dahil sa mga utang mo, nasira ang buhay ng anak ko. Nanlaki ang mga mata ni Star nang marinig ang matapang na boses ng kasambahay. Huwag mo akong pagbibintangan, Madel. Wala akong kinalaman sa anak mong magnanakaw. Narinig ko kayo ni Senyora. Alam kong ikaw ang kumuha ng pondo sa kumpanya dahil sa online casino mo. Tapos pumayag kang ipasa ang kasalanan sa inosenteng bata. Desisyon yun ni Mama. Hindi ko siya pinilit na gawin yun. Wala kang puso. Nagmakaawa ako sa iyo noon habang kinakaladkad ng mga pulis ang anak ko. Pero tinalikuran mo lang ako. Kasi nga hindi ko na problema yun. Katulong ka lang dito, Madel. Huwag mo akong kausapin ng ganyan. Ma'am Star, wag niyong malitin si Madel. Pare-pareho kayong suspect ngayon. Papa, tulungan mo naman ako rito. Tayo ang pamilya. Kailangan nating magkaisa laban sa mga taong ito. Huwag mo akong idamay sa mga kalokohan mo, Star. Ginagamit mo ang apelyido ko. Tapos nakikipagkita ka sa doktor natin sa mga hotel. Kesa naman sa'yo na nagnanakaw sa sariling kumpanya para ipatalo sa sabong. Akala mo ba hindi ko alam? Kayo mismong nag-aaway. Ang dumi ng pamilya ninyo. Hindi na nakapagtataka na isa sa inyo ang pumatay kay Eloida. Ikaw ang may hawak ng pulang folder. Ikaw ang may pinakamabigat na dahilan para patayin siya noong magkaagawan kayo sa greenhouse. Sabi nang hindi akong pumatay. Buhay pa siya nang umalis ako. Baka ikaw ang bumalik doon nung lasing ka. Bumukas ang pinto mula sa pasilyo. Pumasok si Detective Lupin. Kasunod niya si Dr. Generoso. Nakayuko at namumutla. Hawak ni Lupin ang itim na medical bag ng doktor. Ayan na palang hinahanap mo, Detective. Saan nagtago yan? Nasa guest room siya sa ikalawang palapag.
Inaayos ang kanyang mga gamit at naghahandang tumakas sa bintana. Hindi ako tatakas. Kukunin ko lang sana ang kotse ko sa labas. Sa gitna ng malakas ng ulan at lockdown? Huwag mo akong gawing tanga, doktor. Inilapag ni Lupin ang itim na bag sa ibabaw ng glass table sa gitna ng sala. Binuksan niya ito at inilabas sa mga gamit medikal. Narinig ko ang lahat ng pagtatalo ninyo mula sa pasilyo. Nakakatuwang malaman na lahat kayo may motibo at lahat kayo nagsisinungaling. Detective, hulihin niyo na ang doktor na yan. Siya ang huling pumasok sa greenhouse. Siya ang pumatay kay Mama. Star, bakit mo ako inilalaglag? Ginawa ko ang lahat ng ito para sa'yo. Aha! Umamin din ang kabit mo, Star. Magkakasabwat kayong dalawa. Wala akong iniutos sa kanya. Baliw siya. Baliw? Ako ang nagbayad ng ilan sa mga utang mo. Ako ang tumulong sa'yo nung gusto kang palayasin ni Eloida. Doc, sinabi sa akin ni Ronnie na nakita kanyang pumasok sa greenhouse habang nakasuot ng kapote. Anong ginawa mo sa loob? Pumasok ako para kausapin si Eloida. Nakikiusap ako na huwag niyang itakwil si Star, pero hindi siya nakinig. At doon mo siya tinurukan ng lason? Hindi ko siya tinurukan. Pagpasok ko, nakaupo siya ron at hindi na humihinga. Hinawakan ko ang pulso niya. Patay na siya bago pa man ako makalapit. Tapos pinalabas mong atake sa puso? Bakit hindi ka nagsabi ng totoo kanina nung una kaming dumating? Dahil natatakot ako na ako ang pagbintangan at gusto kong protektahan si Star. Akala ko siya ang pumatay kaya pinagtakpan ko ang totoong nangyari para hindi siya makulong. Nagulat ang lahat sa revelasyon ni Dr. Generoso. Tiningnan ng masama ni Star ang doktor habang mariing umiiling. Akala mo kung pumatay? Ang tanga mo talaga. Bakit ko siya papatayin ng ganung oras? Kaya bang sinabi mong atake sa puso para hindi na imbestigahan ng pulisya ang maliit na turok sa leeg niya? Oo, gusto kong iligtas si Star. Pero maniwala kayo, hindi ako ang pumatay kay Eloida. Kung ganun, bakit may kulang sa medical kit mo? Itinuro ni Lupin ang isang bakanting espasyo sa loob ng medical bag ni Generoso. Tinawagan ko ang assistant mo sa klinika kanina. Sinabi niya na laging kompleto ang mga emergency sedative at lethal drugs na dala mo. Pero ngayon, may nawawalang isang vial ng potassium chloride. Isang gamot na kapag itinurok ng diretso sa ugat, magdudulot ng mabilis at tahimik na paghinto ng puso. Eksakto sa nangyari kay Senyora Eloida. Nanlaki ang mga mata ng doktor. Pilit siyang umiiling habang nakatingin sa kanyang bag. Hindi ko alam kung nasaan dyan. Naiwan ko ang bag ko sa sala kanina habang naghahapunan kayo. Ibig sabihin, kahit sino sa mga nandito sa sala ang pwedeng kumuha ng lason? Eksakto, Julius. May isang tao rito na kumuha ng lason mula sa bag ng doktor. Inilagay ito sa isang insulin pen at ginamit laban kay Senyora Eloida. Lalong tumindi ang hinala ng bawat isa. Nagkatinginan sina Freddy, Star, Madel at Ronnie. Lahat sila ay nasa mansyon ng mga oras na yun. Lahat sila ay dumaan sa sala bago pumunta ng greenhouse. At ngayon, lahat sila ay suspect sa pagkuha ng nawawalang lason. Wala nang ligtas sa loob ng Villa Goseng Fiao. Tahimik ang lahat sa loob ng sala. Nakatingin ang mga suspect sa itim na medical bag na nakapatong sa glass table. Tiningnan ni Detective Lupin si Dr. Generoso na panay ang punas ng pawis sa noo gamit ang isang panyo. Isang vial ng potassium chloride. Isang chemical na ginagamit para patigilin ang puso ng mabilis at tahimik. Sino sa inyo ang nakakaalam nito? Pangkaraniwang gamot yan sa mga emergency kit ng doktor, detective. Wala akong alam sa ganyan. Hindi ako doktor. Pero ang kabit mo ay doktor. Siguradong tinuruan ka niya kung paano yang gamitin para patayin ang asawa ko. Tumahimik ka, Papa. Huwag mo kong ituro. Dok, may isang malaking butas sa mga kwento niyo kanina. Naglakad ng dahan-dahan si Lupin palapit sa inuupuan ng doktora. Sinabi ni Mrs. Star na tinawagan niya kayo matapos matagpuan ng bangkay. Kaya kayo dumating na nakakapote mula sa ulan. Pero bakit ninyo sinabi kanina na naiwan ninyo ang bag ninyo sa sala habang naghahapunan ng pamilya? Napatigil si Dr. Generoso sa pagpupunas ng pawis. Umiwas ng tingin si Star
at humawak ng mahigpit sa gilid ng kanyang damit. Oo nga no, imposible makarating kayo rito sa loob ng 5 minuto. Mula sa klinika ninyo sa gitna ng malakas na ulan at tuyo ang makina ng sasakyan ninyo sa labas nang tingnan ko. Nandito na kayo sa loob ng mansyon bago pa matagpuan ang bangkay. Saan kayo nagtago? Tumingin si Dr. Generoso kay Star na parang humihingi ng tulong, ngunit hindi siya pinansin ng babae. Totoo ang sinasabi ninyo, Detective. Pumunta ako rito bago pa man maghapunan. Dumiretso ako sa kwarto ni Star gamit ang fire exit sa likod ng bahay. Walang hiya kayo! Sa mismong pamamahay ko pa kayo gumagawa ng kalokohan! Mabilis na tumayo si Freddy, ngunit agad siyang pinigilan ni Julius. Wala kaming ginagawang masama. Pumunta siya rito para bigyan ako ng gamot sa migraine. Gamot sa migraine o nagpaplano kayong dalawa kung paano kukunin ang pera ni Senyora Eloida bago niya kayo itakwil? Wala kaming planong patayin siya. Inilapag ko ang bag ko sa isang maliit na mesa sa pasilyo, sa itaas, bago ako pumasok sa kwarto. Nakalimutan kong isara yun dahil nagmamadali ako. Iniwan mo ang lason na madaling maabot ng kahit sino sa bahay na ito. Hindi ko naisip na may kukuha nun. Laging ligtas ang gamit ko rito. Humarap si Lupin sa 3 pang suspect na nakaupo sa mahabang sofa. Ibig sabihin, kahit sino sa inyong 4 na umakyat o dumaan sa ikalawang palapag ay pwedeng kumuha ng potassium chloride nang walang nakakapansin. Umakyat ako sa kwarto ko pagkatapos ng hapunan pero hindi ko nakita ang bag na yan sa pasilyo. Wala akong akses sa itaas. Hanggang garden at greenhouse lang ako nung mga oras na yon para kausapin si Eloida. Nasa kusina lang ako at naguhugas ng pinggan matapos kong ihatid ang tsaa. Puro kayo tanggi. Sinong kumuha? Multo? Walang multo sa kasong ito, Julius. Mga taong gahaman at desperado lang. Muling hinalungkat ni Lupin ang loob ng itim na bag. Kumuha siya ng isang maliit at walang lamang kahon at ipinakita ito sa lahat. May isa pang nawawala sa bag ninyo, Doc. Bukod sa lason. Ano yun? Isang insulin pen. Tama ba? Oo, may dala akong spare na insulin pen para sa maintenance ni Senyora Eloida. Diabetic siya. Ang perpektong murder weapon. Isang bagay na hindi kahina-hinala. Kapag nakita sa tabi ng bangkay, tinanggal ng salarin ang insulin at pinalitan ng potassium chloride. Isang mabilis na turok sa leeg at tapos ang buhay na senyora. Kung insulin pen ang ginamit, saan itinago ng pumatay yun? Hindi namin yun nakita sa crime scene kanina nang ini-inspection natin ang bangkay. Dahil dinala yun ng salarin palayo ng greenhouse. Itinago niya yun sa kung saan para hindi natin mahanap. Di hanapin ninyo sa kwarto ni Star. Siya ang may direktang akses sa doktor na yan. Baka itinago niya sa ilalim ng kama niya. Bakit sa akin? Baka nasa bulsa mo. Papa, ikaw ang may galit kay mama kanina pa. At ikaw rin ang umakyat sa itaas. Maawa kayo sa akin. Hindi po ako umaakyat sa itaas kapag gabi na. Sigurado akong isa sa inyong gumawa niyan. Wala akong kinalaman sa lason. Lumapit si Lupin kay Dr. Generoso at tinitigan ng mariin ang mga mata. Doktor, alam ninyong maaari kayong makasuhan ng obstruction of justice at accessory to murder. Pagtatakpan niyo pa ba si Star? Huwag niyo akong ikulog. Wala akong pinatay. Star, sabihin mo sa kanila ang totoo. Anong totoo? Nababaliw ka na. Wala tayong kinalaman dyan. Pumunta ako rito dahil tinext mo ako. Sabi mo, hindi mo na kaya at gusto mo nang tapusin ang lahat. Plinano niyo talagang patayin ang asawa ko! Gusto ko nang tapusin ang kasal namin, Papa. Yun ang ibig kong sabihin. Gusto ko nang makipaghiwalay at sumama sa kanya. Hindi ko sinabing patayin natin si Mama. Kung ganun, nag-usap kayo tungkol sa pagtakas. Pero paano ang mga utang mo sa sugal, Star? Kailangan mo ng malaking pera para mabuhay kayo. May mga alas akong itinatago. Sapat na yun para makapagsimula kami sa malayo. Kasinungalingan, wala kang sapat na pera. At malapit na ang deadline ng mga pinagkakautangan mo. Kailangan mo ang mana mula kay Senyora Eloida para makabayad. Nagsasabi ako ng totoo, Detective. Matapos kami mag-away sa itaas. Dahil sinabi ko sa kanya, wala akong malaking ipon para sa pagtakas namin. Bumaba ako para kausapin si Eloida sa garden.
Susubukan ko sana makiusap para kay Star. Doon ko siya natagpo ang patay na. At dahil nakita mong maliit na turok sa leg at alam mong nawawala ang lason sa bag mo, naisip mo kaagad na si Star ang gumaba? Oo, gusto ko siyang protektahan kaya idineklara kong atake sa puso ang nangyari. Patawarin niyo ako. Isinara ni Lupin ang medical bag ng malakas. Kinuha niya ang kanyang radyo mula sa bewang. Julius, tawagin mo ang mga tauhan natin sa labas. Hahalughugin natin ang buong mansyon. Bawat kwarto, bawat cabinet, bawat basurahan. Hahanapin ba natin ang insulin pen, detective? Oo, hahanapin natin ang nawawalang karayom na yan. Kahit kailanganin nating buksan ang lahat ng sahig at kisame sa bahay na ito. At kapag nahanap natin yon, malalaman natin kung sino ang huling humawak at pumatay kay Senyora Eloida. Halughigin ninyo ang kwarto ng asawa ko. Siguradong doon ninyo makikita yan. Huwag ka na magmalinis, Papa. Baka itinago mo yan sa mga bote ng alak mong basag. Magsitahimik kayong lahat. Wala munang kikilos hanggat hindi namin natatapos ang paghahanap. Nagsimula ng masusing paghalughog sa buong Villa Goseng Fiao. Rinig na rinig mula sa malawak na sala ang mga yabag ng mga tauhan ng pulisya sa itaas at sa ibaba ng mansyon. Binuksan nilang bawat kabinet, iniangat ang mga karpet at tiningnan ang bawat basurahan. Nakaupo pa rin ang mga suspek sa mahabang sofa. Balot ng matinding tensyon ang paligid. Sana makita na nila ang karayom na yan sa kwarto mo, Star. Para matapos na ang kahibangan na ito. Sa kwarto ko, sigurado akong sa mga basurahan mo itinago yan. Kasamang bote ng mga alak mo. Wala akong itinatago. Ikaw itong may kabit sa doktor. Kaya ikaw ang may madaling akses sa laso na yan. Kahit kailan, wala kang kwentang asawa. Kung naging matapang ka lang sana kay Mama, hindi tayo aabot sa ganito. Pero mas pinili mong maging aso niya para lamang may pangsabong ka. Aba, at least hindi ko ginagamit ang katawan ko na pambayad ang mga utang sa sugal. Isang kahihiyan ka sa pamilyang Goseng Fiao. Mabilis na tumayo si Star at akmang sasampalin si Freddy. Ngunit pumagit na ang doktor at pinigilan ng kamay ng babae. Tama na yan, Star. Huwag mo nang patulan. Huwag kang mangialam, Tito Generoso. Ikaw ang sumira sa pamilya ko. Wala na kayong pamilyang sisirain, Freddy. Matagal ng bulok ang pamilya ninyo. Huwag kang sumigit dito, Ronnie. Isa ka ring linta na dumikit sa asawa ko para makuha ang pera namin. Pera ninyo? Kinuha ninyo ang kumpanya ng tatay ko. Kinuha ninyo ang buhay niya. Pera ko talagang inilulos sa inyo at binabawi ko lang lahat ng nararapat sa akin. Eh di umamin ka rin na ikaw ang pumatay kay Mama. Ninakaw mo ang pulang folder dahil gusto mong kumante para sa tatay mo. Sabi ng buhay pa siya nang iwan ko sa greenhouse. Mas may motibo ka, Star. Kapag tinanggal ka sa testamento, babalik ka sa pagiging mahirap at iiwan ka ng mga kaibigan mo. Tahimik lang na nanunood si Detective Lupin mula sa gilid ng sala. Pinagmamasdan niyang pagkasira ng bawat isa. Wala nang pagpapanggap. Lumalabas na ang tunay na kulay ng mga kahaman. Lahat kayo ay puro perang iniisip! Malakas na sigaw ni Madel na nagpatahimik sa buong sala. Umiiyak ang kasambahay at nanginginig ang buong katawan. Huwag mo kaming sigawan, Madel! Katulong ka lang dito! Oo, katulong lang ako. Pero hindi ako demonyo na katulad ninyo. Paano naman ang buhay ng anak ko? Nakakulong siya ngayon dahil sa inyong dalawa ni Senyora. Bakit pa palagi mong isinisisi sa akin ang anak mo? Desisyon ni Mama yon. Siya ang nagpakulong sa kanya. Pero ikaw ang nagnakaw ng pera sa kumpanya. Ikaw ang dahilan kung bakit naghanap ng isasakripisyo si Senyora para lamang hindi masira ang pangalan mong puro utang. Ipinagpalit niyo ang kalayaan ng anak ko para sa mga luho ninyo. Huwag kang magmalinis, Madel. Galit na galit ka sa asawa ko. Sigurado akong ikaw ang naglagay ng lason sa tsaa na idinala mo sa kanya. Kung gusto ko siyang patayin, sana matagal ko nang ginawa. Sana noon pa lang. Nilagyan ko na ng lason ng lahat ng kinakain niyo rito sa mansyon. Nakakatuwang pakinggan na lahat kayo
may sapat na galit para patay ng biktima. Wala ni isa sa inyo ang inosente sa panloloko at kasakiman. Detective, sinasabi ko sa iyo, wala akong pinatay. Gusto ko lang tulungan si Star na makatakas. Oo, nagkamali ako pero hindi ako mamamatay tao. Lahat kayo mamamatay tao. Pinatay ninyo ang tatay ko sa stress at hiya. Pinatay ninyo ang kinabukasan ng anak ni Madel. Pinatay ninyo ang dangal ng isa't isa. Rinig na rinig ang mabibigat na paghinga ng bawat isa sa sala. Naabot na nila ang kanilang hangganan. Tuluyan ng nasira ang maskara ng mga Gosheng Fiao at ng mga taong nakapaligid sa kanila. Mula sa ikalawang palapag, mabilis na bumaba ng hagdan si PO1 Julius. May bitbit siyang isang maliit at transparent na evidence bag. Nakangiti ang pulis habang papalapit sa kanyang partner. Detective, may nakuha kami. Yan bang nawawalang insulin pen? Opo, ito na nga yun. Nakita namin ang bakas ng potassium chloride sa dulo ng karayom. Nanlaki ang mga mata ng mga suspect. Agad na tumayo si Freddy habang napahawak sa bibig si Star. Saan yun nakuha yan? Sa kwarto ba ni Star? Hindi po, Sir Freddy. Sa kwarto ni Freddy. Sabi na nga ba eh. Hindi rin po sa kwarto ni Sir Freddy. Julius, sabihin mo sa kanila kung saan mo nahanap ang murder weapon. Nakita namin itong nakabaon sa lupa ng isang malaking paso ng halaman sa main hallway. Nakabalot ito sa isang puting table napkin na may burda ng pamilya Gosheng Fiao. Sa main hallway, lahat tayo dumaan doon kanina pagkatapos ng hapunan. Eksakto, ang main hallway ang nag-iisang daanan papunta sa greenhouse, papunta sa hagdan paakyat ng kwarto at papunta sa likod ng bahay kung saan nagtago si Ronnie. Ibig sabihin, kahit sino sa amin ay pwedeng magbaon dyan doon matapos patayin si Eloida. At dahil nakabalot ito sa table napkin na ginamit ninyo sa pagkainan, lalong lumalawak ang mga posibilidad. Pwedeng ibinulsa ng salarin ang napkin habang kayo ay nag-aaway sa hapag. Kinuhang lason sa itaas, tinurukan ng senyora at saka ibinaon ng ebidensya bago bumalik sa sala. Hindi ako mahawak ng lupa. Tingnan niyo naman ang kuko ko. Bagong manicure ito at walang tumi. Baka inutusan mo si Madel. Kasabwat mo siguro ang katulong na yan para magbaon ng ebidensya. Hindi ko gagawin yon. Kayo ang may putik sa tsinelas ninyo, Sir Freddy. Kayo ang nagukay sa paso na yon. Sabi ng sagardin ko nakuha ang putik na ito habang nagtatago ako. Ayan ang ebidensya. Kay Freddy ang putik, kaya siya ang nagbaon ng insulin pen. Gusto mo lang akong idein para ikaw ang makakuha ng pera, Ronnie. Baliw kayong lahat! Kinuha ni Lupin ang evidence bag at tiningnan nito ng maigi sa ilalim ng liwanag ng sala. Wala tayong makukuhang fingerprint dito dahil malinaw na pinunasan muna ng salarin gamit ang napkin bago ibinaon sa lupa. Matalino ang gumawa nito. Sinadya niyang itago ang armas sa isang lugar kung saan lahat kayo dumaan para lahat kayo ay maging suspect. Paano na yan, detective? Bumalik tayo sa zero. May alibay silang lahat. At the same time, may pagkakataon din silang lahat gawin ang krimen. Lahat din sila ay gustong patayin ang biktima dahil sa sobrang kasakiman. Wala tayong witness at walang aamin sa kanila dahil lahat sila ay nagsisinungaling para protektahan ang sarili. Napangiti si Lupin. Ibinigay niya pabalik ang evidence bag kay Julius at naglakad patungo sa malaking bintana ng sala kung saan makikita ang patuloy na pagbuhos ng ulan. Pero may isang bagay na nakalimutan ng salarin. Isang bagay na hindi niya naisip na pwedeng maging saksi sa mga ginawa niya noong gabing ito. Anong saksi? Walang ibang tao rito kundi tayo-tayo lang. Hindi tao ang tinutukoy ko, Mrs. Starr. Julius, may napansin ka ba sa library kanina habang nag-iikot tayo? Sa library? Wala naman, detective. Puro libro lang at mga mamahaling display. At may isang maliit na bilog na umiikot sa sahig. Yung robotic vacuum cleaner na panlinis? Tama. Ang robotic vacuum cleaner ng senyora. Ano naman ang kinalaman ng vacuum cleaner sa pagpatay sa asawa ko? Lahat. Samahan ninyo ako sa library.
Ipapakita ko sa inyo kung paano tatapusin ng isang makina ang lahat ng kasinungalingan ninyo ngayong gabi. Naglakad ang buong grupo papasok sa malawak na library ni Senyora. Nakabantay ng maigi si P.Juan Julius sa mga suspect. Umupo si na Freddy, Star, Madel at Ronnie at Dr. Generoso sa mga mamahaling silya sa gitna ng kwarto. Lumapit si Detective Lupin sa isang maliit na bilog na makina sa sulok ng sahig. Ito ang sagot sa lahat ng kasinungalingan ninyo. Detective, panlinis lang ng alikabok ang robotic vacuum na yan. Paano tayo tutulungan yan sa kaso natin? Hindi lang ito ordinaryong panlinis, Julius. Ang modelong ito ay may built-in camera na hindi alam ng lahat na gumagana. Nagre-record ito ng video habang umiikot sa buong bahay noong gabing iyon. Nanlaki ang mga mata ni na Freddy at Star. Napalunok ng malalim si Dr. Generoso. May camera yan? Bakit hindi mo lang sinabi ni Mama sa amin yan? Dahil gusto niya kayong manmanan lahat. Wala siyang tiwala kahit sa kanino sa inyo. Kinuha ni Lupin ang memory card mula sa ilalim ng vacuum at isinalpak ito sa laptop ng senyora na nasa ibabaw ng mesa. Kinunikta niyang laptop sa malaking TV na nasa dingding para makita ito ng lahat. Sigurado ka bang makikita natin dyan si Star na naglalagay ng lason? O kaya yung doktor na yan? Tumigil ka na, Papa. Baka ang mukha mong lasing ang lumabas dyan habang papasok ka sa greenhouse. Panoorin na lang natin para matapos na to. Wala akong dapat itago dahil wala akong pinatay. Magsitahimik kayong lahat. Nakaplay na ang video. Tumingin ang lahat sa malaking screen. Mababa ang anggulo ng kamera dahil nasa sahig ang vacuum. Ipinapakita sa video ang main hallway ng mansyon, pabalik-balik sa kusina at papunta sa direksyon ng greenhouse. Nakatatak sa gilid ng video ang oras. Ayan, 8:00 ng gabi. Kakatapos lang ng hapunan ninyo. Sa video, nakita ang mga binti ni Star na mabilis na naglalakad paakit ng hagdan. Sumunod na nakita yung binti ni Freddy na may suot na tsinelas. Pumasok si Freddy sa kusina at lumabas, bit-bit ang isang bote ng alak. Huli ka, Sir Freddy. Dala mo ng mga alak mo papunta sa garden. Sabi ko naman sa inyo na lumabas ako para uminom. Pero hindi ko siya pinatay. Umikot ang vacuum at sa video, papalapit ito sa pinto ng greenhouse. Rinig na rinig ang malakas na buhos ng ulan mula sa labas. Nakita sa kamera ang pagtakbo ng isang lalaking may suot na jacket. Palabas ng pinto, patungo sa mataas na bakod. May bitbit itong pulang folder. Ayun ako. Tumakas ako matapos naming mag-away. Buhay pa siya dyan sa loob. Tama si Ronnie. Makikita ninyo sa refleksyon ng salamin ng greenhouse na nakaupo pa si Senyora Eloida at gumagalaw. Kung ganon, sino ang sumunod na pumasok? Nagpatuloy ang pagtakbo ng video. Bumalik ang vacuum sa main hallway. Nakita sa screen ang pagbaba ng isang tao mula sa hagdan. Nakasuot ito ng uniforme. Lumapit ito sa maliit na mesa ng pasilyo kung saan nakapatong ang itim na medical bag ni Dr. Generoso. Ayan, diyan ko iniwan ang bag ko. Kinuha nito ang insulin pen at ang maliit na bote ng potassium chloride. Mabilis nitong pinalitan ang laman ng karayom. Humarap ang tao sa direksyon ng kamera bago ito maglakad papunta sa kusina. Kumabog ng malakas ang dibdib ng lahat. Nakita nila ng malinaw ang mukha nang kumuha ng lason. Diyos ko, Madel! Katahimikan ang bumalot sa buong library. Nakatingin ang lahat sa kasambahay. Nakayuko lamang si Madel habang nanginginig ang mga balikat. Nagpatuloy ang video sa screen. Sinundan ng vacuum si Madel. Lumabas si Madel mula sa kusina. Bitbit ang silver na tray na may chamomile tea. Pumasok siya sa greenhouse. Kitang-kita sa mababang anggulo ng kamera ang mga sumunod na nangyari. Inilapag ni Madel ang tsaa sa maliit na mesa. Nagsalita ng masama si Eloida at itinuro ang pinto. Lumingon si senyora sa ibang direksyon. Dahan-dahang kinuha ni Madel ang insulin pen mula sa bulsa
ng kanyang apron. Mabilis at walang pag-aalinlangan niyang itinurok ang karayom sa liig ni Eloida. Nabigla ang matanda. Hinawakan nito ang kanyang liig, ngunit mabilis na nawala ng lakas ang kanyang katawan. Bumagsak ang braso ni Eloida sa gilid ng silya. Pinunasan ni Madel ang insulin pen gamit ang puting table napkin at naglakad palabas ng greenhouse. Tinapos ni Lupi ng video. Humarap siya sa kasambahay. Ikaw ang pumatay sa kanya, Madel. Nakita ng robotic vacuum ang lahat. Ikaw na babae ka! Pinahirapan mo ba kami? Buntik na kaming makulong dahil sa'yo! Demonyo ka? Katulong ka lang dito pero pumatay ka ng tao? Mabilis na tumayo si Madel. Tiningnan niya ng diretso sa Star. Wala nang takot at iyak sa kanyang mukha. Pinalitan ito ng matinding puot. Oo, ako ang pumatay sa matandang yan at wala akong pinagsisisihan. Madel, sumuko ka na ng maayos. Hawak na namin ang ebidensya. Bakit ako susuko? Nakuha ko ng hustisya para sa anak ko. Kayo ang mga demonyo sa pamamahay na ito. Dapat sa'yo ay mabulok sa kulungan kasama ng anak mo magnanakaw! Hindi magnanakaw ang anak ko. Alam niyong lahat yan. Ginawa lang siyang panakipbutas ng asawa mo para protektahan si Star. Kinuha ninyo ang kinabukasan ng anak ko. Kaya kinuha ko ang buhay ng nag-utos nito. Umiyak ng malakas si Madela habang nakaturo sa mga Gosheng Fiawa. Araw-araw akong nagtitiis sa mga panlalait at pananakit ng senyora. Araw-araw kong tinitiis sa mga pasa sa braso ko. Pero noong ipinakulong niyang nag-iisa kong anak, dahil sa utang ng manugang niya sa sugal, pinatay na rin niya ako. Kaya ba kinuha mo ang lason sa bag ko kanina habang nag-aaway sila sa hapagkainan? Matagal ko ng plinano ito. Alam kong lagi mong iniiwan ang bag mo sa pasilyo para pumunta ka sa kwarto ni Star. Hinintay ko lang ang tamang pagkakataon. At ngayong gabi, noong inutusan niya akong magtimpla ng tsaa, alam kong oras na para tapusin ang kasamaan niya. Kaya pala nagtago ka mula sa likod ng puno ng mangga nung nakita mo ako. Hinintay mo akong umalis bago ka pumasok at itinurok ang lason. Ginamit ko ang insulin pen para isipin ng mga pulis na natural na sakit ang pumatay sa kanya. Pero masyado kang magaling, detective. Nakita mo ang butas sa liig niya. Matalino ang plano mo, Madel. Ibinulsa mo ang table napkin sa hapag. Kinuha mo ang lason sa itaas at ginamit mo ang oras sa pagdadala ng tsaa para isagawa ang krimen. Pagkatapos, ibinaon mo ang ebidensya sa main hallway habang pabalik ka sa kusina. Dahil alam kong lahat sila'y dadaan doon. Gusto kong lahat sila'y maging suspect. Gusto kong mag-away-away sila hanggang sa masira ang pamilya nila. Hayop ka talaga. Pusasan niyo na yan, sir. Dalhin niyo yan sa presinto. Lumapit si P.1 Julius at kumuha ng posas mula sa kanyang baywang. Madel, sumama ka na sa amin ng tahimik. Wala ka nang kawala. Umatras si Madel. Kinuha niya mula sa bulsa ng kanyang apron ang isang maliit at manipis na basag na bubog. Itinapat niya ito sa sarili niyang liig. Huwag kang lalapit, pulis! Baka gusto mong isunod ko ang sarili ko sa amo ko! Ibaba mo yan, Madel. Huwag mong dagdagan ang kasalanan mo. Isipin mo ang anak mo. Wala na akong anak na babalikan. Sirang-sira ng buhay niya sa loob ng kulungan. Hindi ako papayag na mabulok din ako roon ng walang kalaban-laban. Ngumisi si Madel. Tumingin siya kay Star at Freddy na parehong nakatayo malapit sa pinto ng library. May huling binabalak ang kasambahay. Hindi pa siya tapos sa paghihiganti sa pamilyang ito. Ibinaba ni Madel ang basag na bubog mula sa kanyang liig. Nanlaki ang kanyang mga mata habang tinitingnan sina Fred at Star na nakatayo sa pintuan ng library. Kumuha siya ng isang bagay mula sa malalim na bulsa ng kanyang apron. Isa itong hiringgilya na puno ng malinaw na likido. Akala nyo, tapos na ako. May natitira pa akong lason mula sa bag ng doktor. Diyos ko! Binitbit niya pati ang ekstrang hiringgilya ko. Kung makukulong ako, isasama ko ang mga taong sumira sa buhay ng anak ko.
Ibinato ni Madel ang basag na bubog sa direksyon ni Detective Lupin para guluhin ito. Nakaiwas si Lupin, ngunit mabilis na napatakbo si Madel palabas ng malaking pinto ng library. Julius, habulin natin. Huwag ninyong hayaang makalapit kina Star at Freddy. Tumawag kayo ng mas maraming pulis. Papatayin niya kami. Tumakbo na tayo sa itaas! Mabilis na tumakbo si Madel sa main hallway. Sinubukan niyang buksan ang malaking pinto ng mansyon, ngunit mahigpit itong nakakandado dahil sa lockdown na iniutos ng pulisya. Lumingon siya at nakita ang paglapit ni Lupin at Julius. Walang ibang pagpipilian ang kasambahay. Mabilis siyang umakyat sa malapad na hagdan. Nakasunod agad sina Lupin at Julius. Sumunod din si Star at Freddy para magtago sa loob ng kanilang mga kwarto. Nakarating si Madel sa ikalawang palapag. Lumingon siya at nakita si Julius na akmang dadambahin siya mula sa likuran. Mabilis na umiwas si Madel. Hinawakan niya ng mahigpit ang kwelyo ng uniforme ni Julius at itinutok ang hiringgilya sa liig ng pulis. Aray! Detective! Hawak niya ako! Huwag kayong lalapit. Isang turo ko lang nito. Titigil ang puso mo, pulis! Wag! Madel! Wag mong gawin yan. Bitawan mo si Julius. Buksan niyo ang gate at palabasin niyo ako rito ng buhay! Parilin mo na yan, detective! Mamamatay tao siya! Pumasok kayo, Freddy, sa loob ng kwarto at ikandado ninyo ang pinto. Ngayon din, huwag kayong makialam dito. Mabilis na hinila ni Freddy si Star papasok sa pinakamaliit na guest room. Isinara nila ng malakas. Rinig na rinig ang pagkasa ng kandado mula sa loob. Naiwan sina Ronnie at Dr. Generoso sa paanan ng hagdan. Takot na takot sa kanilang pinapanood. Nakatayo si Lupin 5 hakbang mula sa itaas ng hagdan. Dahan-dahan niyang kinuhang kanyang baril mula sa baywang. Sa halip na itutok ito kay Madel, inilapag niyang arma sa sahig na gawa sa kahoy. Itinaas ni Lupin ang kanyang 2 kamay para ipakita na wala siyang laban. Detective! Anong ginagawa mo? Huwag mong ibaba ang baril mo! Madel, tingnan mo. Wala akong armas. Huminahon ka. Alam kong hindi ka masamang tao. Sinusubukan mo ba ako? Nakita mo sa video. Pinatay ko si Senyora. Kaya ko ring patayin ang pulis na ito. Pinatay mo si Eloida dahil sa matinding galit. Inagaw niya ang kinabukasan ng anak mo. Kaya ka naghiganti. Ginawa mo yun para sa hustisya ng pamilya mo. Wala silang puso. Mga demonyo sila! Totoo yan. Pero si Julius, wala siyang ginawang masama sa'yo. Wala siyang kinalaman sa pagkakakulong ng anak mo. Nagtatrabaho lang siya para mabuhay ng marangal. Gaya mo, nung hindi pa nasisira ang buhay mo. Nanginginig ang kamay ni Madel na may hawak na hiringgilya. Mabigat ang kanyang paghinga at tuloy-tuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Kung ituturok mo ang laso na yan kay Julius, hindi ka na isang inang naghahanap ng hustisya. Magiging katulad ka na ni Senyora Eloida, isang taong pumapatay ng inosente para lang masunod ang sariling gusto. Kailangan kong makatakas. Kailangan ko pang makita ang anak ko. Gusto mo bang isipin ng anak mo na isa kang halimaw na pumatay ng pulis? Paano siya mabubuhay ng maayos kung malalaman niyang kriminal ang nanay niya? Bumigay ang lakas ni Madel. Unti-unting lumuwag ang hawak niya sa kwelyo ng pulis. Tulungan mo akong ilabas ang anak mo ng legal. Hawak na natin ang pulang folder. Nakita namin ang mga bank accounts ni Star. Nandoon ang ebidensya na siya ang nagnakaw sa kumpanya at ginamit lang kayong panakip butas. Totoo ba yan? Malilinis ba ang pangalan ng anak ko? Pangako ko yan sa'yo bilang isang pulis. Palalayain natin ang anak mo. Bukas na bukas din. Pero kailangan mong bitawan si Julius ngayon din. Umagulhol si Madel. Nabitawan niya ang hiringgilya. Nahulog ito sa sahig at mabilis na nabasag. Tumapo ng malinaw at nakamamatay na likido sa kahoy na sahig. Mabilis na umikot si Julius. Hinawakan niya ang mga braso ni Madel at inilagay ito sa kanyang likuran. Ikinabit ng pulis ang malamig na posas sa mga pulsuhan ng kasambahay. Karapatan mong manahimik. Lahat ng sasabihin mo
ay pwedeng gamitin laban sa iyo sa korte. Hindi na pumalag si Madel. Napaluhod siya sa sahig habang patuloy na umiiyak. Inilabas niya ang lahat ng sakit at pagod na itinago niya ng maraming taon sa loob ng mansyon. Umakyat si Lupin at pinulot ang kanyang baril. Tiningnan niya ang tumapong lason. Julius, dalhin mo na siya sa baba. Ipatawag mo na rin ang forensic team para linisin ang laso na ito sa sahig. Copy, Detective. Tara na, Madel. Tapos ang laban mo. Inalalaya ni Julius si Madel pababa ng hagdan. Rinig pa rin ang pag-iyak ng kasambahay hanggang sa makarating sila sa sala. Lumapit si Lupin sa nakakandadong pinto ng guest room. Kumatok siya ng malakas. Ligtas na ang paligid. Buksan ninyo ang pinto. May pag-uusapan pa tayo. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Sumilip sina Fred at Star na parehong maputla at pawisan dahil sa takot. Wala na ba siya? Nakapusas na ba ang baliw na katulong na yon? Salamat sa Diyos at hindi niya tayo napatay. Pwede na ba kaming matulog? Sumasakit na talaga ang ulo ko. Hindi pa kayo pwedeng matulog. Tapos na ang kaso ng pagpatay. Pero mag-uumpisa pala ang kaso ninyong lahat. Anong kaso? Kami ang biktima rito. Muntik na kaming mamatay. Biktima? Ang pulang folder ni Ronnie ay nasa pangangalaga ko na. Bukas na bukas din. Isusumite ko yon sa piskalya bilang matibay na ebidensya ng embezzlement, fraud at obstruction of justice laban sa inyong dalawa. Nagkatinginan sina Freddy at Star. Nanlaki ang kanilang mga mata nang marinig ang mga salita ng investigador. Akala nila ay tapos na ang problema nila nang mamatay si Senyora. Ngunit ngayon, na-realize nilang mas malaking kalbaryo pa pala ang naghihintay sa pamilya Gosheng Fiao. Pagsapit ng umaga, nawala ang malakas na buhos ng ulan. Napuno ng mga sasakyan ng pulis ang labas ng villa. Nakaposas na si Madel at dahan-dahang inaalalayan papasok sa likod ng isang patrol car. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha, ngunit patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Nilapitan siya ni na Detective Lupin at PO1 Julius bago tuluyang isara ang pinto ng sasakyan. Tutuparin niyo ba ang pangako ninyo, Detective? Kinausap ko ng piskalya kaninang madaling araw. Bubuksan muli ang kaso ng anak mo. Hawak na natin ang pulang folder. Gagamitin natin ang mga dokumento ron para patunayan na napagbintangan lang siya at ang pamilyang ito ang tunay na nagnakaw sa kumpanya. Maraming salamat po. Kahit mabulok ako sa kulungan, basta't makalaya lang ang anak ko at magkaroon ng bagong simula. Yun ang mahalaga sa akin. Magpakatatag ka sa loob, Madel. Susubukan naming mapababa ang sentensya mo dahil sa pakikipagtulungan mo sa amin. Isinara ni Julius ang pinto ng patrol car. Umalis ang sasakyan, bitbit ang kasambahay na piniling maling daan para lamang sa hustisya. Bumalik ang dalawang pulis sa loob ng mansyon. Nasa malawak na sala sina Fred at Star. May mga bitbit silang malalaking maleta. Pilit silang nagmamadaling umalis nang harangin sila ni Lupin. Tumabi ka nga dyan, Detective. Tapos na ang trabaho nyo rito. Nahuli nyo nang pumatay kay Mama. Gusto ko nang umalis at magpahinga sa hotel. Tapos ng murder case. Pero ang kaso ninyong dalawa ay mag-uumpisa pa lang. Anong kaso? Wala kayong warrant para hulihin kami. Biktima kami rito. Biktima? Sir Freddy, hawak na po namin ang pulang folder ni Ronnie. Nandun ang lahat ng peking kontrata ninyo sa kumpanya. At ang paglilipat ninyo ng pondo sa mga dummy accounts para may pansabong kayo. At nandun din ang mga bank statements mo, Mr. Star. Ang milyong-milyong utang mo sa online gambling at ang paggamit mo sa pondo ng pamilya. Kakasuhan kayo ng estafa at malaking pagnanakaw. Pati na rin ang obstruction of justice dahil sa inutos niyong panananim ng ebidensya sa kwarto ng mga katulong. Hindi nyo pwedeng gawin to sa amin. Kami ang magmamana ng lahat ng yaman ni Mama. Kayang-kaya naming bayaran ng pinakamagaling na abogado sa bansa para buwagin ang mga kasong yan. Bumukas ang malaking pintuan ng mansyon. Pumasok ang isang lalaking may dalang itim na briefcase. Siya, si Attorney Ricardo, ang matagal ng abogado ng pamilya Gosheng Fiao. Magandang umaga. Pasensya na at
Ngayon lang ako nakarating. Pinatay ni Sir Freddy ang linya ng telepono ko kagabi. Kaya hindi ko agad nalaman ang nangyari kay Senyora Eloida. Attorney Ricardo, mabuti at nandito ka na. Ilabas mo ang testamento ng asawa ko. Kailangan ko ang pera para maayos ang gulo na ito at makapag-hire ng magaling na defense lawyer. Tungkol yan, Sir Freddy, may masama akong balita sa inyo. Binago ni Senyora Eloida ang huling testamento niya kahapon ng hapon. Ano? Binago niya? Sino ang ginawa niyang tagapagmana? Ako ba? Ako ang inalisan niya ng utang, hindi ba? Wala sa inyong dalawa ang makakakuha ng kahit isang kusing. Paano nangyari yon? Asawa niya ako. Karapatan ko ang kalahati ng kayamanan at ang kumpanya. Nakasaad sa dokumento na tatanggalan niya kayo ng karapatan sa lahat ng ari-arian dahil sa patuloy ninyong pagnanakaw sa pondo ng negosyo at paglapastakan sa kanyang pangalan. Ipinag-utos ng senyora na ibenta ang buong Villa Gosheng Fiao at lahat ng shares niya sa kumpanya. Kung ibibenta lahat, kanino mapupunta ang bilyong-bilyong pera natin? Ang 70% ng yaman ay mapupunta sa iba't ibang charity foundation na pinili niya at ang natitirang 30% ay ipagkakatiwala sa isang trust fund na nakapangalan kay Ronnie Ignacio. Pumasok si Ronnie mula sa dining room. Narinig niya ang usapan at lumapit siya sa abogado. Halatang matinding gulat sa kanyang mukha. Ibinigay niya sa akin ng pera. Akala ko, gagamitin niya lang ako para sirain kayo. Oo, Ronnie. Inayos niya ang lahat bago siya namatay. Nakonsensya ang senyor sa ginawa niya sa pamilya mo noon. Sinabi niya sa akin na gusto niyang ibalik ang ninakaw niya sa yumaong ama mo. Nabaliw sa galit si Freddy. Itinapon niya ang kanyang maleta at mabilis na sumugod kay Ronnie. Bago pa man makapanakit ang matanda, mabilis siyang hinawakan ni Julius. Ikinabit ng pulis ang posas sa kamay ni Freddy. Subukan mo man laban, Sir Freddy. At dadagdagan ko ang kaso mo ng physical injuries. Sumama ka na sa akin ng maayos. Hindi ako papayag! Hakin ang kumpanya! Papatayin ko kayong lahat! Magnanakaw ka, Ronnie! Wala na akong pera. Wala na akong tirahan. Paano mga utang ko? Papatayin ako ng mga sindikato kapag hindi ako nakabayad ngayong linggo. Napaupo si Star sa sahig ng sala. Nag-umpisa na siyang humagulhol habang sinasabunutan ang sarili niyang buhok. Gumuho ang mundo nang mapag-imbot na manugang. Wala na siyang malalapitan at tuluyan na siyang itinakwil ng pamilyang ginamit niya para lamang sa luho. Mula sa itaas ng hagdan, inakay ng 2 pulis pababa si Dr. Generoso. Nakaposas na rin ang doktor. Kakasuhan siya ng malpractice, obstruction of justice at accessory to the murder dahil sa pagtatago niya ng katotohanan tungkol sa lason at sa pagtatangka niyang ilihis ang investigasyon para protektahan ang kanyang kalaguyo. Dalhin niyo silang lahat sa presinto. Tapos na ang kasong ito. Lumabas sina Lupin at Julius mula sa mansyon habang daladala ng ibang opisyal sina Freddy, Star at ang doktor sa magkakaibang patrol cars. Tahimik na naiwan si Ronnie sa loob ng bahay kasama ang abogado upang ayusin ang mga papeles na magbibigay sa kanya ng bagong buhay. Pinagmasdan ni Lupin at Julius ang malaking villa ng Gosheng Fiao mula sa labas ng gate. Grabe ang pamilyang ito, detective. Ang daming pera. Ang lalaki ng bahay pero ang dudumi ng budhi. Nakakasuka. Ang yaman ay parang basag na ginto, Julius. Kahit anong kinang nito sa labas at kahit gaano pa karami, wala pa ring halaga kung sira at bulok ang pagkatao ng may hawak. Kaya mas mabuti na ang ganito tayo. Sakto lang ang sweldo. Minsan bitin pa, pero tahimik ang tulog natin sa gabi. Tama ka riyan. Tara na sa presinto. Gusto ko nang uminom ng mainit na kape. Marami pa tayong report na gagawin bago tayo umuwi. Sumakay ang 2 magkatrabaho sa kanilang sasakyan. Pinaandar ni Julius ang makina at tuluyan ang iniwan ang marangyang subdivision. Tapos na ang laro ng pagpapanggap. Nagbayad na ang mga makasalanan. At sa huli, pinatunayan ng tadhana na walang sikretong hindi nabubunyag
kahit gaano pa ito katagal itago sa likod ng magarbong kurtina. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel. Magandang araw!